Nung nakaraang mga May or June, tinapos na ni Howard ang contract niya sa Taiwan. Sinabi niyang hindi pa naman siya sigurado kung babalik siya doon dahil di umano sa request ng team na magkaroon siya ng pay cut. 65% ang ibabawa sa kontrata ni Howard. Napakiramdam niya na disrespect siya ng malaki dahil nga deserve pa di umano ni Howard ang mas malaking bayad. Sumubok din naman si Dwight Howard na mag-try out sa Golden State. Hindi siya nakakuha ng spot doon kahit yung Exhibit 10 or sa training camp roster. Free agent ngayon si Howard na may mga teams naman na dinidikit sa kanya dati sa NBA at potential na magkaroon ng interest na kunin siya para maging at least mentor sa mga big man bago nangyari to. Dahil nitong mga October lang din kinasuhan si Dwight Howard. Hindi ko nababanggitin dito yung mga terms dahil siguradong madidelete to automatic. Marami din tatamaan dun. Kahit si Shaquille O'Neal, hindi niya magawang mabiro si Howard dahil sa lalim din ng sinampang kaso sa kanya. Sabihin natin merong nakilala si Dwight Howard sa internet na lalaki noong 2021. Inimbitahan di umano ni Howard sa lugar niya at sinabing kung pwedeng merong pang makisali. 2 versus 1. Pagdating ng lalaki doon, andun si Howard at yung isa pa na si Kitty. Doon nagkaroon ng espadahan. Matagal nang nangyari yon, mga 2 years ago pa. Ngayon lang kinasuhan si Dwight Howard. Dahil di umano sa mga physical na nangyari dahil habang nangyayari yon ay napipisikal yung lalaking kasama ni Howard plus may kasama pa siyang isa na lalaki din di umano. Dinenied naman agad yun ni Dwight Howard at sinabing meron namang consent. So pasensya na doon sa last statement, magulo din kasi yon dahil ang hirap talagang gawa ng ibang mga terms yung mga nakalagay doon sa balita. Talagang madidelete to. Parang sinira lang din yung image ni Dwight Howard. Personal kasi yon base sa kanya at may consent din naman di umano. Nung ipinakita kasi yung mga ebidensya katulad ng text messages, merong mga kulang doon. Dahil sa merong ganong kaso si Howard, sinabi ni Stephen A. Smith, ito ang dahilan kaya walang kumukuha sa kanyang team ngayon. Ilagay natin nasa retirement age na talaga si Howard. Pero yung kunin siya ng isang team para maging mentor sa isang big man, andun pa rin dapat yun dahil si Howard ang isa sa most dominant dati. Pero dahil nai-involve nga si Howard sa ganong issue, iniiwasan din ng ibang mga teams at management na ma-involve sa kanya. Matagal na rin kasing issue yan kay Howard dati pa. Noong mga 2018 or 2019, meron na rin nagreklamo sa kanya. Pero dinenied niya yun. Dito kasi sa bago, parang inamin niya pero parang hindi. Basta andun na yung point dun. Alisin natin yung issue dito kay Kitty or kay Howdy. Ang issue kasi doon, maraming NBA players ang nasasangkot sa kaso ngayon. Kahit luma na yung mga kaso, binabalik pa rin. Sa laki kasi ng mga kontrata kasi ngayon, kumbaga easy money na rin sa mga NBA players. Kapag kinasuhan mo, madadaan sa settlement tulad kay Joshua Primo at Miles Bridges. Andyan pa yung kay Ja Morant dati na hanggang ngayon suspended pa siya, na wala din si Kevin Porter Jr. dahil naman sa naging kaso niya. Kahit yung player ng Golden State na maganda yung nilaro sa kanila, kahit two-way player nakasecure ng kontrata, kinasuhan yun. Hanggang ngayon hindi na kinuha ulit ng Golden State dahil nga may nakaambang kaso sa kanya. Nakalimutan ko lang yung pangalan.